Iglesia ni Cristo nagsalita na sa kabila ng pagbaliwala ng administrasyon sa kanilang panawagan. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Opisyal na naglabas ng posisyon ang Iglesia ni Cristo kaugnay sa ginawang pakikipagtulungan ng gobyernong Marcos upang mapasakamay ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rody Duterte. Ani ni INC spokesperson Brother Edwin Zabala, tila hindi nakinig ang Administrasyong Marcos sa kanilang panawagan na magkaisa ang mga namumuno sa bansa para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ang pinanawagan po namin, INC, sa mga namumuno ng ating bansa ay kapayapaan, pagkakaisa at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa mga hakbangin na magbubunga ng awayan at hidwaan dahil alam naman ng nakararami na ang mga ito ay pawang pamumulitika lamang. Ani ni Brother Zabala sa isang programa sa Net25. Ang nakakalungkot po, yung panawagan ng Iglesia ni Cristo ay tila hindi pinakinggan ng kinauukulan dahil nangyayari ang mga nangyayari ngayon, pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dismayado niyang sambit. Matatandaan natin na nagsagawa ng peace rally ang INC noong mga nakaraang buwan upang ipakita sa administrasyon na tutol sila sa mga nangyayaring awayan sa politika sa ating bansa dahil nagdudulot lamang ito ng pagkakawatak-watak ng mamamayan. Imbes raw na unahin ito ay dapat unahin munang masolusyonan ang mga problemang kinakaharap ng administrasyon ngayon, kagaya ng pagtaas ng mga bilihin, kakulangan sa trabaho, at kriminalidad na siyang pangunahing problema ngayon ng ating bansa. Naniniwala ang INC na dapat magkaisa ang lahat ng mga Pilipino sa mga nangyayari ngayon upang maprotektahan ang kapakanan ng ating bansa. Ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin.